Puri ng Panginoon sa araw na ito, sa kanyang kadakilaan, isang pagkakataon muli sa bawat isa upang sa maliit na pagkayahan natin ay naibigay natin ang lahat ng pagsamba, pagpuri at pasasalamat sa Kanya. At yun naman ang mahalaga, mga kapatid, sa harapan niya. Kaya, praise God, sa ako'y nagpapagabawa sa Kanya sa aklat po ng Hebreo. Kapitulo po ay 3. Magbabasa lang po tayo, mga kapatid. Verse 1 hanggang sa mga sinusunod. Kaya nga, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinilala si Jesus. Ito lang. Diretso. Na siya ay tapat sa naglagay sa kanya, na gaya rin naman ni Moises sa buong sambayan niya. Kilala niyo si Moises, mga kapatid? Kilala natin siya. Lingkod ng Diyos sa mga unang panahon. Verse 3. Kapagkat siya ay inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kaysa sa kay Moises, palibasa ay may lalong karangalan kaysa bahay ngayong nagtayo ng bahay. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Lahat naman tayo may bahay. Palagpakan natin ang Panginoon. Kaya, praise God. Pero ang lahat ng bagay ay lahat ng mga bagay ay ang Diyos, mga kapatid. Verse 5. At sa katotohanan, si Moises ay tapat sa buong sambahayan niya, gaya ng lingkod na pinagkapatotoo sa mga bagay na sasabihin pagkatapos. Verse 6, diretso lang. Tatapwat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya. Ibig sabihin, Pangulo. Pangunahin, parang tayo na mga ama. Yan ang ibig sabihin, puno. Na ang bahay niya ay tayo. Kung ating ingatang matibay ang ating pagkatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Gaya ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, verse 8, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi, gaya ng sa araw ng pagkatukso sa ilang. Sa verse 7, kaya po tayo nandito dahil nga nung narinig natin ang salita ng Diyos, narinig natin ang Ebanghelyo ng Diyos, sapagkat sa mga iba't ibang panahon, mayroong pangangaral, may Ebanghelyo dumating sa tao, mga kapatid. Kaya nung una, narinig natin, ayan, yung tinig, yung salita ng Diyos. Kami din ay, ano bang tawag? Sa mga unang panahon ng pangangaral, minsan tinataguan talaga yung mga missionary, Sister Kate. Ay, yan yung mga bonagin, ay, tago yung mga tao, kung saan pumunta, pag rin, magkakahoy, o kung saan pumunta. Parang nadandan ka sa bahay, parang biktima, ang turing, parang biktima ang turing nila. Akalain mo, yung pala, pagpapala pala, mga kapatid. Kasalamat sa Diyos at sila nanay, nung panahon namin, pumunta sila sa lubong. Siya yung unang pinuntahan. Naniwala si nanay kasi hindi makatakbo eh. Totoo yun, nakahiga lang siya sa panahon na yun. Hindi makatakbo. Kaya nadandan kasi talagang hindi ko alam kung nung mga tao noon pag sinabing mo na rin, parang, ay, huwag ko lang kung saan sila pumunta. Parang, ano bang, nadidiri yung term na yun. Parang ganon. Ayaw makarinig ng salita ng Diyos. Parang, maraming dahilan, maraming sayang, hindi na natin ginagawa, mga kapatid.
Pero ito yung tunay mga kapatid na tinig. Praise God. Verse 9 na tayo. Na nandoon ako, tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin at 40 taon na nangakita ang aking mga gawa. Praise God. Verse 10. Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito at aking sinabi, laging sila'y nangakakamali sa kanilang puso. Ngunit hindi nila nakakilala ang aking mga daan. Nung panahon, alam natin, hindi nyo man nabasa pero baka napanood nyo yung mga bata. Napanood nyo yung panahon ni Moises. Nang pagliligtas sa kanila ay talagang isang paraan ng Diyos sa panahon nila ang pagliligtas. Niligtas sila sa pagkaalipin sa mga Ehipto, mga kapatid. Sa bawat panahon ay may pagliligtas ang Diyos. Totoo ba mga kapatid? Sa panahon ni Noah, mayroon ding pagliligtas. Panahon niya, panahon ni Lot, hanggang sa ating panahon mga kapatid ay isipin natin na kaya tayo narito dahil gusto nating maligtas. Amen ba mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Yun ang totoo. Wala din ako dito siguro kung ayaw mong maligtas. Bakit? Anong gagawin ko dito? Walang kwenta mga kapatid. Kaya tayo ay naniniwala ang panahon ng mga nakalipas ay ito yung nagsisilbing shadow para tayo madali na lang. Kasi nga, pinatunayan na ng mga naunang records na mayroon ngang Diyos at mayroong nagliligtas na Diyos. Tayo pa ba sa ating panahon, hindi pa ba tayo maniniwala na may Diyos nga, na may magliligtas ng Diyos sa atin? Oo. Baka, yan o. Baka magalit sa inyo ang Diyos. Yung lahi sila nagalit. Ngayon kaya, kanino kaya nagagalit na ang Diyos kaya mga kapatid? Alam niyo ba kung kanino nagagalit na ang Diyos ngayon? Sama-sama, mga kapatid. Hindi naman tayo masama. Kaya palampagan natin ang Panginoon, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Praise God. Verse 11. Ano pa ang aking isinumpa sa aking kagalitan? Sila'y hindi makakapasok sa aking kapahingahan. Ibig sabihin, kasi ang Israel noon, nung panahon ni Moises ay nasa estado sila ng pagkaalipin. Alam niyo ba yung pagkaalipin? At alam niyo ang pagiging alipin, inalipin sila ng mga Ehipto kung anong gusto nilang ipagawa sa bayan o bansa nila, wala silang magagawa. Hindi ka pwedeng magreklamo kung anong, di ba nakita niyo yung sa pelikula, habang nagtatrabaho, totoo kaya yun, Pastor? Pinapalo pa sila. Habang nagtatrabaho, gusto niyo ba yung gano'n na sitwasyon? Alipin, talagang they are bound to obey. Walang reklamo. Obey na lang, obey ng obey. Parang hari, hindi ka pwedeng magreklamo. Obey ka na lang ng obey, mga kapatid. Sa kanila, kaya sabi niya, papasok sa aking kapahingahan. May hinanda ang Diyos sa kanila sa Kanaan. Para doon, hindi na sila aalipin, aariin nila yung lugar na yun. Nasa kanila, malaya sila. Magtanim, malaya matulog. Sa panahon nila, ay walang tulog-tulog. Trabaho. Gusto nyo ba yun, mga kapatid? Alipinin ka ng isang bansa. Sa kunyata, hindi ko alam, sila yung mga naabutan yung World War. Alipinin ka kung sino yung nandito na mananakop, alipinin ka. Lahat ng gusto ng mga, kung sino man yung mananakop, yun ang susundin mo. Napakahirap yung ganong sitwasyon. Ngayon, malaya ba kayo mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Napakahirap ang pinagdaanan nila mga kapatid. Hindi madali. Yung 40 years na lakad lang. Sa atin, 40 minutes. Lakad kayo ng 40 minutes. Wag mo lang.
40 minutes, saan kayo makarating? Pagmulas na ng sinto. Magdanita. Magdanita. Kung lalakarin natin hanggang sa Sidar, baka hindi lang 40 minutes. Siguro mga 2 araw. Hindi naman siguro, hanggang 3. 4 na araw. Mga kapatid. Kaya nyo ba yun? Madali na ang Kristiyano ngayon. Madali na. Hindi nalakad sila. Kalahin mong 40 years na naglakad-lakad sila. Samantalang kung titignan mo, parang malapit lang naman yung umikot-ikot lang sila mga kapatid. Ganon yung sitwasyon nila mga kapatid. Na hindi sila nakapasok sa kapahingahan mga kapatid. Kaya, hindi nyo ba naisip na napakapalad na natin? Napakaswerte na natin. Hindi na natin kailangan maglakad. Hindi na kailangan natin na alipinin para iligtas ng Diyos. Hindi na kailangan natin na maghirap para mailigtas mga kapatid. Sa totoo lang, ang Diyos sa kanila, parang pinilit sila, Pastor Rick. Talagang pipilitin silang aalis doon. Gumawa ng Diyos ng lahat ng paraan para aalis sila doon. Mga kapatid, yung kapangyarihan ng Diyos pinakita kay Moises, walang nagawa yung bansang yon sa kanila. Talagang pinilit sila ng Diyos para kunin yung kanyang hirang, yung lahing yan. Pero matitigas pa rin ang ulo, mga kapatid. Marami sa kanila nagkandamatay, maraming nagrereklamo. Pero ngayon, tayo ay malaya na. Ako, o iglesia ito, si Pastor Man, ay hindi tayo pinipilit. Ano ba ang kaligtasan sa ating panahon ay ang ginagawa ng Diyos sa atin? Mayroon din yung pagliligtas. Anong ebanghelyo ng pagliligtas sa ating panahon, mga kapatid? Alam niyo ba? Yung isang dako, yung paghanda at sa kapagtakas. Hindi na tayo pipilitin, mga kapatid. Pero mas gugustuhin nyo kung pipilitin kayo. O sayang naman. Ako, gugustuhin ko, hilahin nga ako papunta doon eh. Mas gugustuhin ko yun. Kasi sa ating hindi pagkaunawa o pagkaalam ng bagay-bagay, mga kapatid, na nais ng Diyos na mangyari. Ano bang sabi doon sa daan? Sabi niya, sa 10 yata eh. Ayan o. Ngunit hindi nila nakikilala ang aking mga daan. Ang gusto ng Diyos ganito, ang gusto ng Diyos ganito, ang gusto ng Diyos ganito. Sana ganun din ako. Sana ang gusto ng Diyos susundin ko din, mga kapatid. Sana nga ganun lahat ng tao na ang masusunod ay ang Diyos, pero hindi po, mga kapatid. Sa ating panahon, binigyan tayo ng kalayaan. Malaya po tayo. Kaya sabi ni Pastor nakaraan, anong mas gugustuhin nyo, yung pinagaling kayo ng Diyos o yung nakapagtrabaho kayo? Naunawa ako, mga kapatid, dahil nga alam nyo, yung paglilingkod, kaya nga doon sa lugar na yon, gusto nila may sa isang pamilya may naglilingkod, may patuloy na maglilingkod, mga kapatid. Yun ang gusto nila. Bakit? Kasi iba din talaga yung may isang pamilya naglilingkod para yung mga kasama niya pagpapatuloy. Si Sister Tess, kung hindi nagpatuloy din ito, ewan ko lang yung mga anak niya. Wala na. Maging sila nanay noon, hindi pa naman ako, pero ako naman, bagamat kaunti pa lang ang unawa ko, pero alam nyo ang sikreto ng paglilingkod. Nagagalak ako tuwing pupunta ako sa simbahan. Yun ang pinangahawakan ko. Nagagalak ko. Kayo ba? Ganun din, mga kapatid? O hindi kaya nalulungkot kayo kung nandito kayo? Ay, huwag naman, mga kapatid. Huwag. Kasi kung nalulungkot kayo, pag nandito kayo, ay huwag mo lang kung makapagpatuloy kayo sa paglingkod. Kasi dapat magalang kayo. Makapagpasalamat man lang kayo sa Diyos. Dahil maraming bagay, mga kapatid, ang ginagawa ng Diyos na hindi natin alam. Kunti lang ang ating alam. Yung nauna ng pag-iingat sa inyo ng Diyos sa mga biyahe, hindi nyo alam yon.
pero pinagpaunan ng Diyos sa atin mga kapatid. Kaya palakpakan natin ang Diyos. Saan tayo? 13 na 12 ba? 12 plus 12. 12 mo na, 12. Mag-ingat kayo mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ito na, tungkol na sa atin ito. Sabi ni Apostol Pablo mga kapatid. Verse 13. Praise God. Ngunit kayo ay mga pangaralan sa isa't isa. Araw-araw. Kaya, siguro noong mga unang panahon, yung service, sa lahat daw, gabi-gabi eh. O, tama naman yun. Doon, halos araw-araw din eh. Di ba? Oo. Kung araw-araw ba, Diyos ang naririnig nyo, magiging maka-Diyos din kayo. Tama ba? Eh kung araw-araw naririnig mo yung mga marites, ay huwag mo lang. Baka magiging marites ka din. Eh huwag naman. Kaya mahalaga. Exhort. Kaya nag-iisip ako na siguro, sabi ko, gusto kong magkaroon ng advokasya sa lugar na doon sa lugar na yon na pupuntahan ko yung bawat bahay na tatanungin ko kung anong ginawa ng Diyos sa kanila, bakit nandoon sila. Yung simpleng patotoo lang niya mga kapatid, nagpapalakas na sa isang tao, isang mananampalataya po yun. Yung mga kwento nila. Sabi nung isa, narinig ko yung matanda, yung sinakay namin nung isang gabi, nung Merkules. Sabi daw ni Pastor Efren yata, kung hindi siya nagkakamali, magbigay kayo nung 100, ang balik sa inyo 10,000. Oh, sabi nung anak, oh, posible yan, sabi daw nung anak. Hindi, bigay mo lang anak, baka sakali, sabi nung nanay. Eh, nagbigay niya ng, patotoo niya ito, nagbigay ng 100. Akalain nyo, binigyan siya ng 10,000 na hindi naman niya hiningi kasi yung lolang yun, yung kapatid pala niya, nasa Canada. Binigyan ng isang 10,000. Sabi ko sa inyo, anak eh, dapat 200 na eh. Para 20,000. At tignan niyo yung mga kapatid. Kaya sabi ko, pag nandun ako, gusto kong kwentuhan man lang, hindi man, kasi ang iba yung kwentuhan doon, yung patotoo ng mga kapatid, alam nyo, lumalakas po ako, lumalakas, kaya tama din lang. Sabi ko sa kanila minsan, nagbibiro ako, pagpunta ko sa bahay nyo, kayo magpapakain sa akin. Kasi pagpunta kayo sa bahay namin, papakainin din ko, ganun lang, pero kape lang, okay na. Masaya na pag sa ganun mga kapatid. Kaya samantala, sinasabi ngayon, baka pag matigasin ang sino man sa inyo ang daya ng kasalanan. Sa ganong mga paraan, pag mga Kristiyano, walang puwang ang kasamaan. Walang puwang ang ano bang bagay, kundi ang naririnig natin, ang naalaman natin ay ang kabutihan, ang kadakilahan ng Diyos sa bawat mga kapatid. Siguro kaya tinipon tayo doon. Oo. Kasi, hindi, sigurado ako sa inyo, hindi naman lahat ng kapitbahay nyo ay Kristiyano. Yung mga iba dyan, magnanakaw, yung iba dyan, masang gano'n, baka mamamatay pang tao pa yung mga iba dyan. Hindi nyo alam ha, hindi natin alam. Hindi ko alam mga kapatid, pero doon, sigurado ako, mga Kristiyano yung kapitbahay nyo, mga kapatid. Praise God, 14. Sabagkat tayo ay nagiging kabahagi ni Kristo, kung ating ingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa wakas. Palakpak ang mga matatanda na sa iglesia na iningatan nila ang kanilang pagkakatiwala sa Diyos hanggang sa ngayon. Pero wala pang wakas, mga kapatid. Diretso pa, patuloy pa mga kapatid. Mapalad yung mga 50 years na sa gawain, 40 years na sa gawain. Siguro kami, nag-start kami in 1987. Mga ganyan. So matagal-tagal na rin na nasa gawain kami, mga kapatid. Ayan o. Wala pa tayo sa katapusan. Sino ba ang gustong matapos na? Ayan o.
Yung katapusan, mga kapatid, maraming ibig sabihin po yan. Malamang pati ang buhay. Pero may pagkabuhay na maguli. Pero yung katapusan ng mga bagay, ng lahat ng masasama, wala pa, mga kapatid. Kaya, Christine, samantalang sinasabi ngayon, kung narinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng pagmumungkahi. Narinig natin yung isang dako, narinig natin yung paghahanda, narinig natin yung pagtakas. Hindi ko alam kung anong mga kadahilanan ang bumalot sa bawat isa nung narinig ninyo. Pero ang paalala ng Biblia, maging sila na mga naunang iniligtas ng Diyos, ang paalala ng Biblia, huwag nawa nating pagmatigasin ang ating mga puso, mga kapatid. Sapagkat kung naniniwala kayong may Diyos, wala kayong mga bagay o resources na pwede niyong dalhin o paggawa o anuman. Maraming patotoo na walang dala pero iningatan at pinagbala ng Diyos sa lugar na yan, mga kapatid. Kaya walang dahilan. Huwag lang natin pagmatigasin ang ating mga puso. Kundi manalangin tayo, mga kapatid. Kasi yung pagliligtas ng Diyos, sabi ko nga, hindi lahat ng tao ay pinagkaloob yun. Hindi lahat ng tao ay ililigtas ng Diyos, mga kapatid. Sa mga unang panahon, ilan lang sila, Noah, ilan lang sila. Ilan lang sila. Itong sa panahon ni Moises, kaunti din. Pero hindi sila nakarating, mga kapatid, sa panahon niya. Kaya, mapalad yung ang layunin at ang puso, ang kaisipan ay mapabilang sa pagliligtas ng Diyos sa ating panahon. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Verse 16. Meron pa, sapagkat sino-sino na pagkarinig ay namungkahi, ngunit hindi bagayong lahat ng nagsialis sa Egypto sa pamagitan ni Moises. Verse 17. Meron pa, sino-sino ang kinagalitan niyang 40 taon, hindi bagayong nagkasala na ang kanilang mga katawan ay nabuwal sa ilang. Tignan niyo yan, mga kapatid. Verse 18. At sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makakapasok sa kaniyang pagkapahingahan, kundi yung mga nagsisoy. Alam niyo, yung Kanaan siya diyang talagang malaya sila, sarili nila yon. Ako naman, yung word na kapahingahan, pag nandun ako sa lugar na yon, parang hindi ako pagod. Parang relax ako. Parang nakakapagpahinga ako. Totoo yan kasi nakaduwin lang ako. Duwin lang sa tas yung may malamig na po doon. Malakas na ang simoy ng hangin. Relaxing. Doon ko nararamdaman ang pagpapahinga ng katawan. Ang katawan na, huwag naman yung kukunin na ni Lord. Huwag naman, mga kapatid. Relaxing lang, mga kapatid. Subukan nyo na mag-isa kayo tapos nakaduwin lang. Sa katawan, kailangan din kasi may kapahingahan, mga kapatid. Sa mga trabaho, sa mga iniisip, yung mga problema, kailangan mag-relax din. Kasi, yung stress, delikado, mga kapatid. Kaya, sa lahat ng aspeto na kung isang dako ay yun, sa literal na kapahingahan, napakagandang lugar. Walang maingay, walang gulo. Lalo na pag dumating yung panahon na hinihintay natin na kapigatian. Saang lugar ang gusto nyong pumunta at may kapahingahan. Kaya, ayun ang hindi ko po alam, mga kapatid. Baka pati doon sa mga hindi nakaunawa o nakaalam ng kabutihan o kalooban ng Diyos ay hindi ko alam, mga kapatid. Mahirap. Mayroon pa? Last verse, mayroon. At nakita natin na sila hindi nakapasok. Kaya nang tingnan, dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Sa panahon nila, hindi pa pinag-usapan ang pananampalataya. Basta kung anong sinabi ng leader, sundin nila. Ayun, sa atin, hindi na tayo pwedeng diktahan ng sinuman. Sapagkat may kanya-kanya tayong pananampalataya. Sabi ng Biblia, maging
nanay mo, maging tatay mo, maging asawa mo, pwede mo nang iwanan dahil sa pananampalataya. Huwag naman, isama nyo lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Isang magandang umaga sa inyo na praise God. Pili ng Diyos, magandang umaga sa kanya dahil po sa inyo. Kaya, salamat at pagpupuri sa ating Panginoon na karapat-dapat sa ating pagdakila at pagluwalhati. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya, doon sa binahagi, ay merong eye-opening sa akin, nabuksan yung mata ng aking puso. Sa ilang mga bagay. Kasi, ang pinahayag dito sa aklat ng Hebro ay pagiging bahagi sa panukalan ng Diyos patungkol sa pagliligtas, pananampalataya, amen, pagiging bahagi sa panukalan ng Diyos sa kanyang pagliligtas, amen, at ang kasaysayan na isinang-ayon niya ay yung pagtakas ng Israel sa Ehipto. Amen. Ilang taon na tayong naninirahan dito sa lugar ninyo. Amen? Ilang taon pa lang kayo? Si nanay, ilang taon na si nanay? O yung ninuno nyo nanay? Ilan? Maganda pang tanong yun. Magulang nyo nanay, ilang taon na? Wala na, no? Hindi na mabilang. Pero, eto, lahat tayo ay nasa pananampalataya. Doon natin, sinasabi ng sarili natin kung tayo nasa pananampalataya pa. Ang dami ng ang Pilipinas, ilang taon ng Pilipinas? 50. So may ilang daang taon? 1521, na-discover ang Pilipinas. Pero hindi pa nabigyan ng talagang pangalan yon. Okay, 1521, ano yun tayo? 20. 500 years. 500 years. Pilipinas, 500 years. Ang mga Israelitas, namirahan sila sa Ehipto ng 430 years. Okay, so, tingnan niyo yung kwento. Tingnan niyo yung kaugnayan nito. Tayo, wala pa sa pananampalataya ng mga panahon na yun. Dinala sa atin ang pananampalataya ng mga Kastila ng panahon na yun. Okay? Sabihin na natin, pananampalataya sa Diyos, pero in progression, dumating yung talagang katotohanan ng pananampalataya sa Diyos. Kasi nagdala sa atin, although itinuturo nilang may Diyos, pero yung revelation ng katotohanan na sang-ayon sa Biblia ay hindi pa talaga nabuksan dahil hindi pa ganap ang panahon para ipakilala ang hiwaga ng Diyos. Ano lang muna, may Diyos. Kung pananampalataya sa Diyos, kilalanin mo ang Diyos. So, nakita ko, 500 years tayo. Ang Israel, nanirahan sila sa Ehipto ng 430 years. At tumawag ang Diyos ng isang magiting na tao, isang matuwid na tao. Amen? Walang iba, nakasulat doon din sa Hebrew chapter 3. Walang iba si Moses. Tinawag siya ng Diyos upang sabihan ng Israelitas doon sa bayan ng Ehipto. Amen? Kausapin sila. So, ang nangyari nito, yung mga Israelitas, parang nakalimutan na nilang Israelitas sila. Kasi 400 years na nga sila sa Ehipto.
ang palagay nila sa kanilang sarili, Egyptian na sila. 400 years na ba naman? Amen. Pakain ba kayo? Sa kanilang sarili, Egyptian na sila. Pero dahil kinausap ng Panginoon itong si Moses, na sabihin mo sa kanila. Amen? So, lahat ng nasa pagkaalipin, kinausap ni Moses. Kasi nga, sila yung, hindi sila purong Egyptian. Hindi talaga sila Egyptian. Amen? Yun nga lang, sila yung may banal na binhi. Sila yung may banal na binhi. Kaya, ang mga nasa pagkalipin, hindi sila karapat-dapat sa pagiging alipin. Kaya inalis sila ng Diyos sa lugar na yon at dalhin sila doon sa lupang pangako. Tayo, 500 years na, sino pa mga ninuno natin? Hindi na natin sila makakilala. O, backward na lang tayo ng 100 years. Kilala niyo ba mga ninuno nyo? Amen? Ang maliwanag dito, mga Pilipino tayo. Amen? Mga Pilipino tayo. Mga Pilipino tayo. Pero may nakikita akong magandang mangyayari para sa mga Pilipino na pinili ng Diyos, pinino ba ng Diyos? Yun daw ibig sabihin ng Pilipino. Pinili na, pinino ba? Kaya nga tayo napunta ng sala, dahil sinala tayo. Talaga yung pinong-pino, sila yung makakarating doon. Amen. Ganito yung gusto kong ibig sabihin. Kampante na yung mga Israelitas sa lugar na yon. Ano na sila? Nasanay na sila. Nasanay na sila. Bakit? Kasi nung nasa ilang sila, sabi nila, bakit mo pa kami pinalis doon sa Egypto? At least doon may pakwan. At least doon may karne. Dito sa ilang, sabi nila wala. Ano yung sabihin? Nasanay na din sila sa buhay nila kahit na nagtatrabaho sila maghapon. Amen? Pero nasanay na sila doon sa mga kinakain nila. No? Sa mga bagay, naging kabuhayan na nila. Tayo rin, nasanay na tayo sa kabuhayan natin. Amen? Parang tinatrabaho natin lahat. Ginagawa natin lahat. Kumakain din tayo ng tama. Parang panatig na tayo sa ganitong buhay. Amen? All of a sudden, itong si Moses, tinawag ng Diyos at kinausap niya ang Israelitas. Amen? Ang sabi niya, aalis tayo sa lugar na ito. Tatakas tayo. Lilikas tayo. Lilikas tayo. Sabi ni Moses, walang ang tao, walang alam-alam. Kasi hindi nga sila kinausap ng Diyos, si Moses lang eh. Amen? Ang tao, sanay na sa kanyang buhay. Ang mga tao doon, sanay na sa kanilang ang nakagis ng buhay. Kahit alipin, hindi naman sila nagugutom. Amen? Pero, dito, si Moses, nakikita ko, meron din siyang struggle. Nung kausapin niya ang mga Israelitas. Totoo ba yung sinasabi mo? Like, kung titignan natin ang kasaysayan, sanay ng tao. Kahit alipin sila doon, maganda naman ang kinakain nila. Hindi naman sila naugutuman, hindi naman sila nagugulang siguro. Amen? Kaya nga nung nasa ilang sila na nauhaw ng konti, nagreklamo sila kay Moses. Mas maganda pa rin, hindi mo na sana kami pinalis doon. So nakikita ko, nung unang sinabi ni Moses yun, may konting struggle. Totoo ba yan? Kinausap ka ba ng Diyos? Sa kanyang lugar, yun papasok yung pananampalataya. Amen?
isasaysay ko lang sa inyo yung naging nagbukas sa akin kay Sigan. Yung dumating ang pananampalataya. Amen? Siguro, nung una, may naniwala agad kay Moses. Pero yung iba, hindi agad maniniwala. Kasi nga, 430 years, walang pamamagitan ng Diyos sa kanila. Diba, isipin mo, parang wala na, nababayaan na sila ng Panginoon. Yung kwento ng Diyos na kinausap yung kwento ng Israel na kinausap ng Diyos si Abraham sa loob ng 430 years na walang pamamagitan ng Diyos sa kanila, hindi mo na maalala yun. Hindi mo na maalala yun. Kaya nung kinausap si Moses, parang wala na rin. Totoo kaya? Nagkaroon pa ba ng pabor sa atin ng Diyos? May mga kaisipan gano'n. Kung titignan ninyo naging kasaysayan nila. Di ba? Ngayon, lumikas sila, may mga reklamo, mga ganito ang nangyari, pero nakarating ang Israel sa lupang pangako. At ang lupang yun ay 2 Samuel chapter 7 verse 10. 2 Samuel 7 verse 10. Yan. Aking tatakdaan ang isang dako ang aking bayan na Israel. At aking itatatay sila upang sila'y magsitahan sa kanilang sariling dako. At huwag nang mabago pa. Nibibigatiin pa man sila ng mga anak ng kasamaan na gaya ng una. Ito ang kwento naman natin. Ang Pilipinas established, sabihin na natin 500 years, o kulang-kulang 500 years. Amen, din natin kilala ang kwento ng ating mga ninuno. Ganon din sila. Kaya nga sinabi ko sa inyo, 430 years, hindi na nila alam ang ninuno ng kanilang mga ninuno nila, hindi na nila alam. Amen? Siguro nung panahon na yun, ang Israel, kasi nga, okay, 400 years ago, kilala nyo ba ang ninuno nyo? Kilala natin si Lapu-Lapu. Pero, hindi natin talaga, wala tayong damdamin na kamag-anak natin siya. Kasi kasama-sama na. Amen. Ganon din ang damdamin nila. Kilala nila si Abraham, pero ang feeling nila, malayong sanga-sanga na sila. Kapag kagaya natin, Lapu-Lapu, siguro sila Lapu-Lapu, hindi Muslim, hindi naman natin kamag-anak yan, hindi naman natin, malayong kamag-anak na. Kaya, wala na, parang hindi na natin alam ang kwento. Amen? Pero, ito ngayon, dahil sa Biblia, nalaman natin ng Diyos ay tumatawag, ang Diyos ay nagliligtas, ang Diyos ay nag-aampon, ang Diyos ay pumupukpok. Amen? Dahil sa Biblia. At itinuro sa atin ang pananampalataya upang kung anong kalooban ng Diyos patungkol sa kanyang mga tinawag, ay susunod na lang tayo. Amen? Kaya itinuro sa atin ang pananampalataya. Para kung kumilos ang Espiritu ng Panginoon at mangusap sa ating kalagitnaan, amen, susunod na lang tayo. Kaya ganito, after less than 500 years, within the offer, alam niyo ang kwento ng offer, yan ang Pilipinas, nasa Biblia yan. Tignan niyo ang kanisayan ng Pilipinas, may kaugnayan yan sa kwento ni Haring Solomon. Ang offer. Si Haring Solomon, dito siya nagpapadala ng kanyang mga tao upang kumuha ng ginto at punong kahoy
na gagamitin para sa templo. Okay? So merong kaugnayan itong offer. At ang offer na yon ay ang Pilipinas sa kasaysayan ngayon. Ang Pilipinas ay may kaugnayan sa lumang tipan. Amen? At ganito ang nangyari ngayon. Sa gitna ng mga hintil, sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga tinawag, nagpapahayag ang Diyos ngayon. Bibigyan ko kayo ng isang dako. Ano ang inyong magiging salubin? Ano ang inyong magiging kaisipan? Parang ganun lang din sa Israel. Diba? Medyo alanganin pa. Amen? Anong gusto nyo ipakita ng Diyos? Magpakita ulit ng Diyos ng mga tanda para tayo ay talagang mag-decide na sumunod sa isang dako o lumikas kung saan tayo naroroon. Ang gusto nyong sumpa? Koto? Marami na. Yung koto na isinumpa sa Egypto hanggang dito dumating. Diba? Meron tayo na. Anong gusto nyo sumpa? Palaka. Buti nga nakakain. Pero ngayon wala na. Kunti na lang yung palakang nakakain. Mas marami yung hindi nakakain. Anong gusto nyo tanda na ipakita ng Diyos para makumbinsi kayo na itong isang dako at itong paghahanda ay mensahe galing sa Diyos? Ano gusto niyong tanda? Ang tanda ng Matthew 24, nangyayari. Ha? Yun ang gusto niyong tanda, mensahe. Baka hindi pa kayo nakatakbo, wala na. Amen. So, nakita ko, ganun din ang pangyayari sa Israel. Gaya ng damdamin at sa loobin din natin ngayon. Kasi wala naman talaga ito sa pag-aaral natin noon. Wala naman sa dako. Wala. Sa kanila din naman, hindi na nila inaasahan. Kasi nga, 430 years, walang pamamagitan sa kanilang Diyos. Hindi na nila inaasahan. Amen. Pero tayo, ito, tinuruan tayo sa pananampalataya upang maniwala sa kalooban ng Diyos. Ngayong itinuturo sa atin, ayon sa kanyang pagkilos, ayon sa kanyang mga panukala, ano ang magiging salubin natin? Amen? Ano ang magiging salubin natin? Ang Israel, nakumbinsi sila dahil sa mga tanda na ginawa ng Diyos sa Egypto. Amen? Kahit nga si Pharaoh, ang daming tanda ay pinakita, hindi siya makumpinsi. 10 tanda ang pinakita hanggang sa yung pinakadulo. Doon siya talaga na nagising. Anong gusto nyo? Maging sukdulan ba ang tanda na ipakita ng Diyos para na kayo magising? Amen? Ano ang magiging salubin natin? Ano ang kalagayan natin ayon sa pananampalataya? Kaya nakita ko, ganun din ang sinabi ni Moses. Kaya pabalik-balik siya, 10 beses bumalik para sa 10 salot. Amen. Matigas ang puso ni Pharaoh. Amen. Yung mga Israelitas, ganun din. Yung iba sangayon, yung iba hindi. Tinitingnan ang tanda na gagawin ni Moses. Amen. Pero dito kapatid, hindi na natin kailangan ng mga tanda. Ang kinakailangan natin ay ang pananampalataya. Amen. Kagaya ng pinakita, ipinahayag ni Moses sa kanya. Marami ang hindi nagsipasok
sa pangako sapagkat walang pananampalataya. Hebrews chapter 4, ganun din ang kanya dyan. Pananampalataya doon sa nagsalita. Hindi sila nagsapasok sapagkat hindi nila nilakipan ng pananampalataya ang kanilang mga narinig. Amen? So, ganun din tayo. Ganun din ba ang pagliligtas ng Diyos? Tinuro ko na sa inyo dati, ang mga bagay na nangyayari ngayon ay mayroong pattern ayon sa pamamahala ng Diyos. 1:9 ng Ecclesiastes. Balikan natin. Yung nangyari ay siyang mangyayari at yung nagawa ay siyang magagawa at walang bagong bagay sa ilalim ng langit. Mga bagay na ginawa ng Diyos noon patungkol sa kanyang pagliligtas, patungkol sa kanyang pagkukupkup, amen? Ang ginawa niya sa bansang Israel, kung paano niya sila binigyan ng isang dako, ay ganoon din ang pangyayari sa panahong araw na ito. Sa panahon ito. Amen? Bibigyan niya rin niya ang kanyang lingkod ng isang dako para sa pagliligtas at para sa pagkukutkop. Yan nga, sabi nga kanila, upang hindi na sila bagabagin ng sinuman, upang doon na sila mananahan, wala nang magpapali sa kanila sa lugar nila. At ito ang kalooban ng Diyos. Amen? Sila, sa kanilang paglalakbay, 40 years. Lahat sila. Nagsiyaon, sabay-sabay. 40 years. Amen. Tayo, 2 oras lang. Amen, 2 oras lang. Siguro kung lakad, 4 na araw. Wala pang 40 days, 4 na araw lang kung lakad. Kaya wala tayo sa kalingkingan ng kasaysayan ng Israel. Amen. Anong dahilan para hindi tayo makakaganap? Amen. If you decide nung sa kalooban ko lang, sa akin, nung nag-decide kayo na sumampalataya sa isang dako, binigyan kayo ng Diyos ng dahilan upang magawa ninyong madali ang inyong mga pananampalataya. Yan ang paniniwala. Amen? Kasi yun yung salita ng Diyos. Amen? Kaya na lang ang step test. Kasi, ito na lang. Nung inihikayat ko siya noon, sabi ko, dito na lang ako. Sabi ko, doon ka sa taas, gumawa namin, pwede ka doon magpatayo. Hindi, ayaw naman ako, dito na lang daw ako. Amen? Pero nung nag-decide siyang pumunta ron, instantly, nagkaroon kayo agad ng sasakyan. Amen? Hindi madali na pumunta ron. 2 oras na lang, makakarating na kayo. So, sa inyong pananampalataya, gagawa din ang Diyos ng paraan para magawa ninyong madali ang inyong pananampalataya. Di ba? Nagkaroon ng sasakyan sila through ng Dirapon. Amen? Tapos, ganun din sa financial. Merong nagsusupport. Hindi rin inaasahan sa kanyang magagaling ng suporta. Diba, Sister Tess? Pag tayo sumampalataya, pag tayo sumuko, may pamamaraan ng Diyos. Gagawa siya ng pamaraan upang yung inyong pananampalataya ay magawa ninyong madali. Nasa sa atin yun ngayon kung paano natin sasampalatayanan ang mga salitang pahayag ito ng Panginoon. Amen. Sa kanila, nung dumating ang panghuling salot, nag-decide na sila. Sabi rin ng panahon, umalis na nga kayo.
Salong kayo dito sa Egypto. Umalis sila lang. Kinain sila lang. Amen. Pero, yung ibang napilitan lang, hindi nakarating sa lupang pangako, pero sila ay tatanggap pa rin ng isang pangakong ayon sa pangakong ibinigay dahil kay Abraham. Amen. Kaya, salamat sa lahat ng pagpapala ng Diyos na ito. At verse 1, 3:1 ng Hebrew, tingnan natin. Gusto ko lang. Kaya nga, mga banal na kapatid, ang gandang pakinggan. Ano? Amen. Ang lahat ng sumasampalataya sa pahayag na ito, amen, tatawaging banal na kapatid. Para pakanin niyo sarili niyo. Ay, wala. Para pakanin niyo sarili niyo. Mga banal na kapatid. Inaari na kayong banal ng Diyos. Pero ito ay depende pa rin. Ayon sa inyong pananampalataya. Ayon sa inyong pananampalataya. Na may bahagi sa pagtawag ng kalangitan. Kita nyo? Mayroong, kumbaga, may bahagi na kayo ayon sa panukala na itinakda ng Diyos. Amen? Nagpanukala ang Diyos na magliligtas ulit siya sa gitna ng mga hintil. Amen? Magliligtas siya sa gitna ng mga hintil. Iyon ang ating bahagi. Kung ibinibilang ninyo ang inyong sarili na bahagi sa mga banal na kapatid at may pagtawag mula sa Diyos, kailangan mo sumama kay Moses. Kaya kung hindi ka sasama kay Moses, ibinibilang mo ang sarili mo na Egyptian. Hindi ka Israelitas. Amen? Kung hindi ka sasangayon, ibibilang mo ang sarili mo na hindi ka bilang sa mga banal na kapatid. Pero dahil sa pananampalataya mo at paniniwala mo na ikaw ay tinawag at bahagi ng mga banal na kapatid, kailangan natin sumunod. Amen? Kailangan natin sumunod. Inyong isipin ang apostol ng dakilang saserdote na ating kinikilala si Jesus. Amen. Itong mga pagpapahayag sa atin ay mga pagpapahayag ng ating Panginoon Jesucristo na siyang salita ng Diyos through Jesus Christ. Amen. Itong lahat ng ito ngayon na nagaganap sa atin. Binigyan tayo ng isang dako, pinalilikas tayo. Amen. Anong gusto niyong tanda? Yung mga gera, salot, sumpa, meron na. Amen. Ang Syria ngayon, mayroon ding gera. Yung mga nakaraan, buti na, mag-civil war sa Korea. Ang Pilipinas, talagang binubuli ulit. Wala. Ang kapayapaan na hinahangad natin sa sanlibutan, wala po na mangyari. Amen? Meron sigurong kapayapaan na darating, yung agreement na inaasahan natin, pero yun, plastikan. Hindi talaga kapayapaan. Kasi nga, in the middle of the week, may pag-aalsa. Plastikan lang yun. Amen. Wala talagang kapayapaan na iirang sa sanlibutan. Unless, wasakin sila ng Diyos at ang ating Panginoong Kristo ang maghahari dito sa sanlibutan. Amen? Kaya, parehong kwento ang ginagawa ng Diyos sa atin, kagaya ng kwento ng Israel. Kaya maging yung taon, bilang ng taon, hindi naglayo.
Hindi naglagot. At ngayon tumawag ng isang lingkod ng Diyos upang kausapin tayo patungkol sa pagdinas, pagtakas, paghahanda, isang dako. Amen. Sasampalataya ba tayo? Amen. Maniniwala ba tayo? Handa na ba kayo? Amen. So, ito ang mga tagubilin ng banal na kasulatan sa bawat isa. Amen. Ito ang kanyang kalooban, ito ang kanyang gagawin. Amen. At ang kalooban ng Diyos. Kailangan dumating sa atin ang pananampalataya upang magkaroon ito ng kalakip na gawa. Amen. Alam ba ang ating pagsunod? Sabi ko, pareho. Ano kaya ang naging damdamin ng mga Israelitas ng panahon na yun? Kagaya ng mga damdamin ng iba sa atin. Pareho. Ngunit, nagtagumpay ang Panginoon sa kanila. Amen. Lumigas sila lahat. Ngunit sa atin, magtatagumpay tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya, ng ating pagsunod. Purihin ang Panginoon. Tayo pinunod sa tayo matapos. Ang gandang kwento. Flashback. Yung kwento ng Israel. Pareho sa atin. Katulad ng kaganapan sa puri ng Diyos. Kasi puso Diyos. Diyos mo. Lord, natisayin mo, Diyos, ang aming mga puso, ang aming mga sarili. Sapagkat ito ang kalooban mo sa pusong dalisan. Magpanal po rin o Diyos sa umagang ito. Salamat po. Salamat po Diyos. Ito ang aming magiging bukang bibig sapagkat karapat-dapat ka sa lahat ng pasasalamat na ito na nanggagaling sa amin. Kapagkat inililigtas mo kami, tinuturuan mo kami, O Diyos, pinapayuhan mo kami, at pinapahayag mo sa amin ang iyong mga katwiran at ang iyong mga salita. Patuloy mo kami pinapatubayan ng iyong Santong Espiritu. Iniingatan mo kami, O Diyos. Pinapagaling mo kami sa mga karamdaman. At kami, Panginoon, ay patuloy mong nililingap sa pamamagitan ng iyong biyaya, O Diyos. Kaya kami naririto at patuloy sa aming mga paglilingkod sapagkat pinagtatagumpay mo kami, pinalalakas mo kami, at sa pamamagitan ng aming pananampalataya, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ang siyang namamagitan upang maganap ang iyong mga salita na aming pinaniniwalaan, Diyos. Panginoon, dapat ka sa mga papuri at pagluwalhati sapagkat dakila ang iyong mga gawa. Sa panahon na ito, Diyos, tinuruan mo kami ayon sa iyong katwiran, sa iyong mga salita, sa pagpapakalinis, sa pagsunod, sa pag-ibig, sa pananampalataya, upang kung ano man ang ipahiwatig mo sa amin ayon sa iyong kalooban at panukala, ay kami ay susunod sapagkat kami ay tumitiwala sa iyo ng lubos at ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng mga bagay nito. Nililikas mo kami, Panginoon, upang kami magkaroon
at ang iyong kalooban ay ang siyang mangyari sa aming kalagitnaan ng lahat sa amin, Panginoon, ay dadakila sa iyo at magkakaroon kami, O Diyos, ng aming sariling mga pagluluwalhati at pagdakila sa iyo, sapagkat karapat-dapat ka sa lahat ng mga pagluluwalhati. Pinaligas mo ang Israel papunta sa kanilang isang dako, Diyos, upang magkaroon sila ng kanilang panambahan sa iyo, makapaghandog sila sa iyo ng may kalayaan, at upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng kanilang sariling kapiestahan, sapagkat ang mga araw na iyon ay maging palatandaan at kapahayagan ng iyong kapangyarihan, O Diyos. Alam namin na ganun din ang pinangyayari mo sa amin, Panginoon. Pinaliligas mo kami upang kami manahan sa isang dako ng may kaluwalhatian ayon sa iyong kaluwalhatian, ng may kapurihan ayon sa iyong kapurihan, upang bawat isa sa amin ay manahang magkakasama at pinagtitibay mo kami, Diyos, ayon sa kaganapan, ayon sa realidad, ayon sa mga pangyayari, Panginoon. Panginoon Jesus, papagtagumpayin mo po kami sa aming mga pananampalataya at sa aming mga paglilingkod. At ang komunidad ng Sidarong Diyos ay lingapin mo, Panginoon, at ang iyong kagandang loob ang siyang manahan na kami, Panginoon, ay nasa kapalatagan at kapayapaan ng aming mga sarili na aming hinihintay na lamang, O Diyos, ang kaganapan ng iyong mga panukala. Sa dakong yaon hanggang sa maganap na ito na kami, O Diyos, ay isang sangbahayan na iyong tinipon at iyong tinukupok. At siya mong ililigtas laban sa mga masama, laban sa mga palalong pamunuan. Salamat po, Diyos. Salamat po. Kaya, O Lord, ang mga bagay na ito ay aming tinatakilan sa iyo, sapagkat ang iyong kapangyarihan ang siyang kumikilos sa upang turuan mo kami ng lahat ng mga bagay na ito. Salamat po sa iyong pagpili, pagtawag, sa paghirap ng iyong mga lingkod na ito. Tinatapila ka namin. Sambahin ang ngalan mo, aming Diyos. Luwalhati ka.